Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support and also I welcome you guys dito sa ating YouTube channel. Kung hindi pa po kayo kasali sa ating YouTube channel, don't forget to share, like and subscribe sa ating Facebook, Twitter, Spotify and I think yun na yan. Facebook, Twitter, Spotify, and also YouTube. Don't forget to share, like, and subscribe po. Today, nabigyan po tayo ng isang pambihirang pagkakataon. Hindi ko na po itong inaawitan, itong isa sa mga paborito kong vlogger pagdating sa social media plus napakalawak po ng kanyang reach sa mga information inside and outside of the social media realm. Ngayon, pinagbigyan niya po tayo ng pagkakataon. Ngayon, pag-uusapan po natin yung sentro ng kapangyarihan na maaring ito'y mag-stand or mag-fall for this incoming impeachment for the president and the vice president. Dahil po dyan, kasama po natin si Sir Nico David para magbigay ng kanyang paliwanag at reaksyon sa paksa na ito. Without further ado, please welcome po Sir Nico David. Wow na agad. Totoo po. Ano po talaga tayo, sabi ko kailangan paghanda ako pag pumunta kayo dito kasi sabi ko, hindi biro ang ating panauhin. Hindi naman, ano na normal na tao lang ako ba. Matagal na ako sa social media na, parang nakita mo na lahat Oo. Pero before anything else, bago tayo mag-start, kahit konting pahapyaw lang, can you introduce yourself po sa ating mga kumbaga, kung halimbawa na lang DDS, medyo hindi ako maka-DDS, hindi rin ako maka-China sa, bias ko rito. In the sense na yung ginagawa sa atin ng China na binabasa-basa tayo. Kasi I think that's one of our topics ngayon, 'di ba, yung kay Tariela. Alright, yun lang naman ang pagkakakilala kaya kapag kakilala ko, sir. Maraming salamat yeah. ulit sa invitation. No problem po at sa lahat po na nakikinig, if ever po meron kayong question, gusto niyo po iparating kay Sir Nico during the podcast, pag-usapan po natin 'yan, try po natin basahin. So starting to our talakayan. So meron po kasing mga lumabas po na survey that was conducted by Tanghere. Mm. Isa po na lumabas dito yung sinabi po nila that the Filipino trait na yung natututo kang mamaluktot kapag ang iyong kutsyon ba o kumot ay parang naging sentro po doon yun because of sa nangyayari kay impeachment and one of the biggest factor daw po na nakita nila is that ang Mm. mga tao, they care much about politics pero dito sa napipitong impeachment parang sabi nila, "Hindi, mas uunahin ko yung 9 to 5 job ko, mas uunahin ko yung family ko, yung needs ng family ko before I care more about politics." Sa tingin niyo po ba, um, hindi pa rin malapit sa sikmura ng tao? Sabihin na natin sa personal take nila. Okey. Ah, yung sa Tangeres survey kasi, I think yung importance ng impeachment yon, 'di ba? Teka, hanapin ko yung Mhm. mismong information na survey. Eto ba yung mga gut issues, yan ba yon? Eto yung ano, nito lang January. Ano yung puwede bang i-send mo sa'kin yung information? Baka kasi magkaiba tayo, nakakaano, ayoko naman Sige. ma-mislead yung audience. No problem. Pero speaking of which pa, Hmm, ang intindi ko kasi ang mas importante sa mga Pilipino ngayon are the gut issues. Impeachment is correct. a purely political issue yan. So I don't believe na this is something na kailangan agad gawin. Especially napaka-polarizing na kasi ng politika ngayon, eh. There is a real camp for the Dutertes and there is also a real camp for the anti-Dutertes. Let's call it at that. Kasi hindi pa naman sila unified pero dalawang panig pa rin 'yan, kaliwa't kanan na bangayan. So I don't think 'yan yung kailangan ngayon ng ating bansa. So siguro, ano bang sabi sa survey? Ang Parang ang sabi kasi sa survey, buod daw po nung question is, specifically sa politics, majority nung sumagot, they are yung mga sumagot kasi online po. sige, Ang sabi nila doon, yung sagot nila depende sa kung ano yung mas malapit sa sikmuran, which is trabaho, opportunities. Yes, mhm. na ang number one pa rin na kailangan ng tao is number one pa rin is inflation, number two is trabaho, then number three is something, education. Yung drugs nga wala sa top 5 eh, if hindi ako nagkakamali. Hmm.
Nasa ano pa yun, Yung lower end criminality pa. wala siya diyan, eh. Correct. Basically ang kailangan ng tao ngayon is trabaho, is pera, pagkain, something na kailangan nilang, kailangan maintindihan ng mga politiko na dapat diyan sila nagfo-focus. Actually, speaking of that, I just wanna go off tangent kasi, nag-guest din ako dito sa ano, eh, sa podcast ni Sir Eli, na Kong Eli, kilala mo yun? Si Kong Eli kasi, kamanggagawa. Kamanggagawa, yun, yun. Ang gusto nila is ipantay yung ano, ipantay yung minimum wage ng mga tao. Mhm. Ano, yung bang yung minimum wage ng mga tao kung gustong kung gusto ng pangulo na iangat yung estado niya sa survey, kailangan yan yung tutukan niya. Pero that goes without saying na kailangan niya din isipin yung political survival nila. Kasi 2 taon naman yan, pero relentless kasi ang DDS, eh. Kunyari 2028 na wala siyang successor, yari pa rin yung mga kaalyado. So they need to plan out something na yung exit nila, yung exit strategy nila is safe and magkaka-leave sila ng legacy na maayos. So sa tingin ko, dapat nilang pagsabayin yung pag-angat sa buhay ng Pilipino at saka kailangan din nilang isipin if the impeachment of VP Sara is viable. Sa nakikita ko talaga, mahina yung impeachment kay BBM. Walang mangyayari diyan. Meron po lumulutang na parang ang kwento sa loob, which is hopefully itong kausap ko sa Oo. kamera na parang sinasabi na parang both, eh, hindi magpo-prosper. Kasi it's Hindi either parang talaga. sinasabi na kung kay Sara na kung manalo naman daw, eh, parang natatakot sila na baka balikan. Pero ang Babalikan sabi yun, naman sa sure ball. babalikan. Naku, What do you think? hindi yan totoo. Tingin ko talaga nilang kasi ang problema kasi 'pag hindi tinuloy yan ni Marcos, parang binigay niya na yung susi sa 2028 kay VP Sara, yan. Hmm. At saka wala ng magiging ano yan, radioactive na siya sa mga pulitikong didikitan niya pagka hindi niya tinuloy yung impeachment. The impeachment has to happen. Kung kaninong impeachment yon whether sa kanya or, Sara Duterte, that is yet to be seen. Sa ngayon kasi malakas pa yung makinarya ng Malacanang ngayon. Para sa akin lang, since may ano nasa kanila pa yung machinery. People still believe them, they still have Congress on their hand. Hangga't nasa kanila ang Congress, hindi talaga magpa-prosper yan. In fact, si Jinky Luistro, kung kilala niya, si Hmm. Kong Luistro, already has declared na hindi nila tatanggapin yung mga Zoom meeting na testimony. Kailangan nandun ka para mag-swear-in. So dun pa lang it kills yung, silver bullet nitong mga DDS na nag-impeach, 'di ba? Meron silang People Impeachment Council yata yung pangalan nila. That kills it on its infancy. And then yung iba naman, ang sabi nila mali daw yung form. Fail yung impeachment ng 19 Congress because it was insufficient in form. Din daw yung final which is sa kudeta sa Kongreso, which malabo tingin ko. Tingin ko lang Oo, naman. kasi wala naman tayong nakikitang issue against the speaker, Mm, 'di ba? Wala naman gano'n sa exactly. ngayon, And then I think moving forward, nagkaroon din sila ng parang, survey. Hindi ko pull up, kailangan ipasok ko Hindi, na okey naman lang yung account ko. okey lang kung ano, kung similar lang naman yan sa 2024 ibig sabihin ganun pa rin yung gusto ng tao. This is why Kiko Pangilinan, won, eh, yung Hmm, at saka si Bam Aquino kasi bam education at saka food yung ano plataporma, 'di ba? Edukasyon tsaka ano yung isa, edukasyon at ano, education tsaka pagkain, health, health, yun lang, 'di ba? yeah. And then also, I'm sorry, also sabi din dito na because sa Tangere, ang ginagamit nila is a mobile app system which they're using, sabi nila dito, quota-based sample, yung stratified random sampling. Another question na sinurvey nila from January 7 to 10, this is for the performance, trust rating, at dissatisfaction or satisfaction ng mga cabinet secretary. Based sa survey na there is a 2.4% margin of error or at least 95% ang confidence level. Malabas dito that there is 5 top agencies that people chose to be a house-centric agency na sabi nila para malapit sa sikmura na for them is non-performing, has a high distrust and dissatisfactory sa mga agency. Namely,
DepEd, DPWH, DOST, Department of Migrant Workers at saka yung Agrarian Reform. What's your take for this po? Kasi nga malapit siya sa bituka, so it makes sense talaga na ganyan talaga yung magiging ano niya, yung resulta niya, 'di ba? So, I guess ang problema kasi eto lang talaga, ang And pansin ko even dito kasi OFW po, tingin niyo? Kasi ano? kasama din yan ng migrant workers. Ano yun? Ulit-ulit? Yung ano po, Department of Migrant Workers, kasali din Hindi siya ba sa kay top 5. Raffy Tulfo yun? Hmm, I don't Iba? think so. Ay, pero sa kanya chair siya ng committee sa ano, 'di ba, sa Senado, tama? Hmm, Siya, 'di yeah. ba? So, I guess ang problema kasi ng eto lang ang hindi ko gusto sa hiring ng pangulo, Mhm, Minsan kasi nagiging ano siya, masyadong malakas yung nepotism. Pansin ko lang, I mean hindi ako supporter nitong I mean I want this government to succeed. And I admit na hindi ako ano nito, hindi ako supporter nitong gobyerno na 'to. Pero isang criticism talaga na makikita mo dito sa government na 'to is that ang lakas nung nepotism nila. Isang example lang, yung alam mo ba kung bakit natigil yung rally ng mga INC? I think meron akong konting Oo, oo. narinig, yeah, yeah. Sige, Oo, sige. pero ang sinabi daw kaya din daw natigil yun, nagkaroon daw ng, deal ang pamunuan kay President Marcos na iuupo nila yung isang INC na of course these are all rumors. So meaning to Hmm, say, yung appointment is not really merit-based. Like for example, si Gadon, 'di ba? What is Gadon doing? Bakit nandun siya? And it's a problem persistent din sa tingin ko kaya nagkakaproblema sa DPWH, kung saan mang departamento because of that hiring na. I think siguro yung best hiring lang talaga na so far ngayon si Vince Dizon. So, kaya siya hinire diyan I don't know in the long run kung maano 'yan, kung may ipapakita yan. Ano lang yan, time will tell lang talaga kung, may mangyayari. Pero sa tingin ko kasi, the problem with this government is that, they are hiring too much of their friends rather than people who are in the know, yung marurunong lang talaga at magagaling, yung gusto ng plataporma. Like at kunyari si Cielo Magno, 'di ba? Si Cielo yeah, Magno was fired. Exactly. apparently yung sarili niya kaysa yung Pilipinas. Kaya ako rin naiinis halimbawa kay Remulla, presko ng presko, yung mga Oo gano'n ba, nga, yung oh, just do your sobra. job, huliin mo muna, tsaka tayo mag-usap. This is what people is missing out sa content ko. Hindi naman ako Mhm. mabait din sa admin, ayoko lang mapalitan siya just because gusto nung kabila, ayoko yun. Ano, kung gusto niyo idaan niyo sa proseso pero alam naman nilang lahat yung proseso is already sided sa government kasi sila yung in power, eh. Impeachment is not a judicial process, it's a quasi-judicial process. Siguro 80% of the ng nung proseso na yun is politically based, politically Correct. motivated. That's And why I think yun nga yung parang sinasabi nila na ang proseso ng impeachment dedepende kung merong timon sa taas. mm. Yun ang, parang Si paliwanag Romualdez, nila. wala na si Romualdez, eh. So, baka Hmm, hindi pa matuloy yan. Pero tingnan sana natin kasi we'll never know, 'di ba? We'll never know kung ano talaga yung mangyayari. Malay mo, biglang biglang matuloy. another Sige, thing, if you don't mind, sige. nagkaroon din sila ng another survey. It was, surveyed sa kanilang online platform January 14 to 16, Mm, which was this year, hindi pa nailalabas yung articles of impeachment. Sabi nila mm. dito, ang question daw po ay aprobado mo ba na magkaroon ng impeachment both the president and the vice president? Lumalabas po dito that there is 1 out of 3 na respondent ay suportado nila yung impeachment both of the president and the vice president. Paano May mangyayari? 40% is, I think depende sa respondent nila online. I think automated. Okay. Well, let's talk first yung ano nito, logistics nito, So, this Hmm, has to happen kasi mahirap na yung process ng impeachment ngayon, eh. Pagka ang ginawa ng Supreme Court yung 19th Congress na yung motion for reconsideration na nila nung 19th Congress ni Romualdez. Ibig sabihin the Senate will have to start the impeachment forthwith. forthwith. Well,
Balita ko diyan, puwedeng magsabay pero I think yung kay PBBM magpo-prosper lang siya by April. Kasi may alam ko may parang hinain din yatang articles of impeachment sa kanya last year, pero Oo, hindi siya umusad. yun nga, eh, kung ni-receive ngayon ng ano yan, ng Congress yan, hindi pa nag-elapse yung 1 year Ah, period, 'di pa. mayayari, hindi rin talaga magpo-prosper. Ending niya, gagawan din ulit nila ng either 'pag natalo sa motion for reconsideration ang 19 Congress ni Romualdez, ibig sabihin ibig sabihin ulit-uli sa simula yung Yeah, ulit. kasi ano talaga, eh, 'no, 'yan nakakainis sa constitution, eh. Lahat due process, eh, lahat dapat nasa proseso. Hindi, eh, malinaw namang idea kasi ng mga framers ng Constitution 'no. That's why they have this yung expressway ng impeachment. Paano kasi kung tarantado talaga yung presidente, as in sobrang barumbado niya na kailangan niya ng alisin. So, Mhm. the Constitution grants na may express lane for removal of a public official because of that idea. So, the framer of the Constitution is actually mindful of this situation wherein uh, the president could be an asshole. Yun yung iniisip nila kaya may express lane sa sa Congress. Ang ginawa ng ating God bless them ang ng ating Supreme Court, they made the process of the impeachment really difficult, gets mo? So so pagka gano'n, paano mangyayari na anong gagawin natin? Kung gusto mong i-impeach uli si VP Sara, mahirap na yung proseso. Dadaan ka pa sa maraming hoopla na ginawa nila kasing judicial process, eh. Sa judicial process talaga matagal 'yan. Kukunin mo muna yung information mo kukunin mo muna yung complaint mo sa court, padadalhan ka ng subpoena and all of this jazz. Basically gano'n yung ginawa nila sa kay Binago nila yung proseso para hindi binago gano'n nila ura-urada na maipasa sa exactly. Senado. Totoo, Pero that defeats the idea of the framers of this country. Kasi the framers is mindful of idiot presidents. yeah, They are correct. mindful of people like Joseph Estrada. They are mindful of people na 'di ba na-impeach yun, 'di ba kasi may mga gano'n, eh, mga hindi nagtatrabahong presidente. They were mindful of that. So paano ngayon 'yan? Ibig sabihin mahirap na yung proseso. And ang masakit dito, speaking of logistics, matagal 'tong matagal at mahal 'tong proseso na 'to. Yeah, totoo yan. Ang mangyayari, kung dalawa yung i-impeach mo, dalawa yung hearing mo. I've heard na yung isang hearing sa Congress hindi mura yun, lahat yun may bayad. Yung mga chair may bayad, Mhm, yung nagse-serve ng pagkain may bayad. So everyone is going to, yeah, of course, lahat sila kikita dun. Pero at the expense of the people. correct, So correct. if our problem right now is gut issues, this is something that we should be frowning upon kahit kaninong impeachment. Kaso nga lang talaga, yung tools for accountability natin means nothing now. Kasi kung mahirap pala yung proseso, wag na lang natin pagdaanan, sayang pera eh. So our government right now needs to find a happy medium na mai-explain nila sa tao yung rationale why we should have an impeachment for VP Sara or for BBM. And kailangan din nilang i-address yung mga problema ng ating bayan right away. Yung mga makukulong sa flood control, ganyan, all of this. Correct. Yun, sana. I think ano, talagang malaki yung pinagbago ng politika magmula nung inilabas yung Supreme Court na decision, eh. Kasi talagang nag-iba ang ano, eh, I think nag-iba ang ngayon parang wala na nakaka-assure na agad-agad maipapasa yung complaint mula Kamara papuntang Senado because of this process. Yes, Another correct. another question na siguro I want to ask your reaction. Kasi dito sa survey, sabi Ah, dito, there is 40% na na survey dito sa ginawa nila, they both want this impeachment to go on. Pangalawang factor which is I want to ask you is, etong 40% na 'to ay sila din ay, bumoto for the same unity team candidates. oo. So, why is it there is this 40%?
na ngayon boboto to impeach both of these candidates sa unity. Do you think there are trigger factors na nangyari or nakita sila? Hindi, since simula pa lang, walang tawag dito, wala naman kasi silang common goal, eh. Hindi naman Mhm, sila totoong opposition, eh. Kasi ang idea kasi 'di ba may conservative politics, may liberal politics. Pero yung politika ng unity ng mga Duterte tsaka mga Marcoses, you don't really know, correct? mhm. Ano bang 'pag si Duterte alam mo pa yung brand niya, eh, parang maskulado politics yan, in lahat gamit gamit dahas. Basically, if you're going to frame it, lens yung sagot ng mga Duterte sa mga problema sa bayan, patayin ng mga adik and all of this. Mhm. Or ibita yung mga corrupt, gets. So, meron silang brand of politics na yan, which is iba from the opposition, yung totoong opposition. The Marcoses, you really don't know what their politics is. What is the politics of the Marcoses? Yung golden era ni President Ferdinand Marcos Sr. What is it really? In one word, ask anyone. Gaganda Pilipinas, giginawa Pilipinas, lahat ng politiko yan yung sinasabi. So you Pero really wala don't silang know. tatak, ika nga. Parang wala Exactly. silang, sariling brand, Oo, wala silang sariling brand. totoo. Yung join forces nila, yung nag-join forces sila not because of a common, ideological ground. They join Mhm, forces because it's the correct political move. It's the correct, position to be in an election para manalo kayo. Kasi malakas na yung mga base niyo. So you just have to consolidate that. Without even thinking yung long-term repercussion ng taon pa lang nag-implode na sila. Kasi ang gusto ng totoo. mga Duterte, iupo si Gloria Arroyo as House Speaker. Sabi ni Marcos, "No, iuupo ko yung pinsan ko." Kunya yung pinsan niya. Oh, we are here for better or worse because of the decisions that they made nung simula pa lang ng taon. That is why people are dissatisfied sa kanila, eh. Ang taas sobra ng expectation nila. Sobra, sobra. 31 million votes and 32 yata, ilan si Sara, 28? 31, 'di ba? I think Si 30 plus, BBM, eh. tama. Yeah. Basta landslide victory for the Vice President and Presidents, gano'n yung nangyari, gano'n kalaki yung lamang. Even, yung mga rally ng kakampings grabe talaga pero talo pa rin kasi nga nakuha nila yung puso ng masa. Ang point dito, ang taas ng expectation sa kanila, pero pagdating sa actual trabaho nila mga tatanga-tanga silang lahat, lahat silang bobobo nila. Let's Hmm, not mince words. The President ah did his best pero kulang pa rin, 'di ba? Kapos na kapos. The people around him are all corrupt, 'di ba? Especially yung mga nagtatago ngayon. Who would have known na putting a contractor sa House of Representative would be disastrous for the country, not just sa term niya, for the whole country. ano pa, chair of APRO pa. Yes, siya pa yung appropriation head. Parang si ano yan, eh, parang palagay ko kasi ang politiko na 'to, nakita nila yung framework na iniwan ni Duterte. 'Di ba, Mhm. pansinin mo, si Eric Yap, yung sa ACT-CIS, head yan ng, ah, head yan appropriations. Guess what, contractor din. Totoo, Same with totoo. Zaldico, yung nag-ano, nag-divest bago umupo. Pero the same brand of politics yung uupo muna sila, ah, tapos, nagda-divest sila bago sila umupo. Yung mga kumpanya nila nakakakuha pa rin ng malalaking projects, gano'n din, eh. Parang nakukuha nila yung legal loophole. Para kahit na Exactly. mag-divest sila pa sasapu pa rin sa kanila or sa Oo, family. yung unprogrammed funds ginawa nilang PDAP, 'di ba? Anong nangyari dun? Yes, Another correct. thing na tinitignan ko din dito, and I don't know if you believe this, that the supporters of the pro-admin, the Uniteam supporters, even the opposition, most of them paunti-unting nawawala because of this flood control issue, napupunta sa undecided. Do you think that there is a culmination of creating a third force or third force na outside all of the natural party list na meron tayo to fight off sa 2028 election? Wait lang, So you're asking me kung magkakaroon pa ng, hindi ito yung isang question 'no, parang offshoot 'tong question na 'to, tama ba ako? Yeah, offshoot Ah, siya. oh my God, parang third force na hindi tool force. Eto yung Yeah. middle force na sinasabi ni Trillanes, tama? Parang outside siya sa normal party system na meron tayo ngayon. What? Siguro pagka pinayagan si Vico na tumakbo, dun lang tayo magkakaroon ng
literal na third force that would battle all the giants ngayon. Kasi tingin ko kasi si Vico Soto ngayon yung sweetheart na politiko ng lahat ng tao, eh. Whether you're kakamping, whether you're Tulfo, whether you're whatever, politician you are, political affiliation you have, you would like him. Kaso ang problema, no one is like him right now na hindi traditional politician na bata, alam mo yon yung and anti-corruption quite literally na makikita mo yung epekto niya dun sa isang siyudad. Wala pa tayong ganun, eh, sa ngayon, eh. So, I don't believe na in the third force na yan except if you're defining the third force as halimbawa the Tulfo brand, yung mga Sconians. So, yung Hmm, third force kasi na malinis ngayon, tingin ko it's the Tulfos, eh. Yung sila yung kakamping din third force din, 'tong sa Malacanang. Pero right now, the third force na undecided tingin ko wala pa yun, eh. wala It's pa, not wala going pa. to happen soon, eh, unless yun lang talaga yung nakikita ko, eh, pumayag si Vico Soto na tumakbo. Payagan siyang tumakbo, hindi pumayag, payagan siyang tumakbo, gano'n Kasi lang, eh. I think yung issue kasi niya age qualification, eh. Yes, Kasi mukhang siya sa correct, 39 siya pagdating ng 2020 o wala pa talaga. Sige, hindi. Tingin ko matagal pa 'yan, eh, lalo na yung mga plunder cases na 'yan. Hindi pa wala pa nga sa preliminary investigation 'yun, eh, na-re-receive pa lang yung information ng ombudsman, eh, meaning to say, wala pa tayo sa step 1, nasa step 0 pa lang tayo, eh. So, napaka-premature kasi kung sasabihin natin na lalabas na yung information agad-agad, eh. So, hintayin na lang natin kung may mangyayari. That is why palagay ko, they are really trying hard na i-impeach na si Marcos ngayon. Kasi nga, 'pag hindi siya na-impeach baka matuluyan si Sara. There is a small, small chance na matuluyan siya. I say this a small chance kasi nararamdaman mo na kasi yung cracks nung admin ngayon, eh. Palagay ko yun yung problema, eh. kasi Ah, papalapit na eleksyon oo, or because of papalapit the na flood yung control? eleksyon. Hindi, all of that. Kumbaga, Hmm, yun yung effect nitong problema na 'to. Bukod pa sa malapit na 2028. Like, yeah, sino yung successor nila? Ngayong sino wala yung gino-groom nila for success? I wala heard ako it was Raffy nakikita. Tulfo. At one point, I heard it was Raffy Hmm, Tulfo. Pero I got good sources na ayaw tumakbo ni Raffy Tulfo. Very good sources, as in talagang very good. Personal knowledge, hindi lang hearsay. Malapit sa kusina, as in sobrang lapit. ayan. And I think another thing din na lumabas sa survey nila, there was 33% na mga respondent nila ang nagsasabi that they are open to the opportunity na magkaroon ng caretaker government kung ma-impeach daw si President Marcos at saka si VP Sara. And then another question, and I think two-pronged question na Sige, mm, yung una nilang pinili kapag ka na-impeach yung President and Vice President is si VP Leni Robredo na nakukuha daw na 90+% from that wow, 33%. This is this is, very amazing. Na-shock nga ako dito sa pangalawa, si Ramon, RSA, si Ramon S. Ang ng, I San heard that, Miguel, nakita ko na yung survey na 88 plus. So, ang what is your reaction sa naging opinyon ng mga respondent dito? kasi if we're going by succession, kunyari na-impeach si VP Sara at saka si BBM, ang iuupo ang Senate President, si Yes. Tito Sen or si Chis Escudero yung magiging presidente ng Pilipinas dun sa caretaker government. Unless Mhm. magkaroon ng military government. Ang kinakatakot nila sa military government, baka kasi ayaw ng bumaba ng militar na mag-enjoy sa kapangyarihan. O parang nangyari sa ano, parang nangyari sa, yung kay ano, ano ba yun? Hindi Timor Leste, ano bang country yun? Hindi Cambodia. Ah, Naging ano nila is yung babae na napakulong tapos naging state representative siya. Si Aung San Suu Kyi, ano bang bansa niya? yung sa Discord, yung ano, yung election, tama? Hindi ano, tawag dito, kasi yung bansa na yon na under military junta. Kasi Oo, hindi pinauupo yung mga civilian. Parang si Aung San Suu Kyi yung parang naging boses ng oposisyon. Tapos after years, parang nakabalik siya sa puwesto, nagkaroon ng people power din, gano'n-gano'n. mm. Parang gano'n, parang gano'n. Ta's ang nangyari kasi Baka nga gano'n ang sobrang mangyari lasing. sa'tin.
That's why they're trying to prevent it. Ngayon kasi, what the government is doing is they are trying not to escalate this to that. Kumbaga Mhm, sina-satisfy nila yung mga military ngayon, powers ng military leaders ngayon na wag tayong pumunta diyan kasi nga we don't know what will happen if nabuksan yung Pandora's box na yan. So yan yung isang possibility niyan yung sa caretaker government. Si Ramon Ang has expressly say na ayaw niya. Pero 'pag naman kasi pagka sinabi mong si Robredo yung uupo, parang nanalo yung liberals niya ng mga DDS no'n, magkakagulo lang. So it would be unfair to everyone kung gano'n yung magiging setup. Ang suggest ko na lang is just to keep the established order for now. mhm. Para hindi whether you like it or not, kung solusyon natin dito is really not a caretaker government. Is number one, voting people wisely. When we vote Korek. the right people, susunod natin gawin, if we want change, buksan uli natin yung constitution, magkaroon tayo ng chat-chat, ibahin natin. Alika, yung constitutional ano natin, yung ating yung kailangan nating ibahin sa atin. Ganun dapat. Mhm. Kasi ganun pa rin naman yung constitution eh, miski magkaroon tayo ng military o magkaroon ng military government, karoon ng caretaker government, it's still the same constitution. Meaning to say, whatever rot or whatever is festering ngayon sa ating bansa will just reoccur kung sino yung papalit. Kasi hindi mo naman pinalitan siya fundamentally, it's the same eh. It's the same Iba lang problem, it's the same people. Halimbawa, 'pag nagkaroon ba tayo ng caretaker president, aalisin natin yung mga political dynasty. Like magkakaroon tayo ng malakas na political dynasty law? Answer, ang sagot, no. I don't Of think course so. not. I don't think so, 'di ba? Ano yung tawag dito, ano yung kung hindi pa yung solusyon, so hindi directly solusyon yung caretaker government. It's a band-aid solution sa nagdudugong bayan ngayon, pero it's not going to help us in the long run, of course not. Ano may sabi sa'yo, sure ka ba diyan na kapag si Ramon ang yung umupo, mababago niya yung constitution? It's the same people. Do you think yung tawag mo rito, yung mga political dynasty sa Mindoro, sa kung saang lupalop ng Pilipinas would give up power just that? And of course not. They won't. They won't give up power kasi miski mapalitan mo yung nakaupo sa taas, ganun pa rin. Sila pa rin yung manghahari. Mapapalitan lang ng bago and the same problem will remain, will occur again. 'Di Yan yung parang sinasabi ko dati, nagkaroon tayo ng eleksyon, isa sa mga idea na naisip ko before, sabi ko, sa ballot box, merong isang maliit na box dun na nagsasabi na bago mo i-submit 'tong ballot box, kailangan sagutin mo isang question. Ano yun? Gusto mo ba na pag-upo ng bagong administrasyon, wala ng botohan, automatic tsa na? Tapos Yun, sabi ko, actually good na ni-raise mo yan. Actually puwede nating gawin yan ngayon. May tinatawag tayong People's Initiative. Paano yung yeah, People's Initiative? Ilang percent lang ng population ng kailangan mo, napakaliit lang, I think 3% lang yata ng population ng isang bayan. And then puwede mo ng simulan yung People's Initiative na pupunta ka na sa floor, sa plenary, na sabihin mo, start the CONAS muna, Constitutional Assembly, pagsasamahin mo yung Senado tsaka Kongreso. Okay, the people has spoken. Palitan natin yung ating saligang batas. Magkakaroon ng plenaryo, magsasama yung House and Senate. And then after nun, bubuksan na nila yung Constitution. kaya Pero ang problema ba, gagawin ba? geographically, nagkaroon ng survey and then nilagay nila kung saan sila nanggaling geographically, na 7 out of 10 from Visayas and Mindanao Hmm. approve of impeachment of PBBM while 2 out of 10 is approve of impeachment of VP Sara from the solid support of Luzon, which is baluarte ng mga Marcos. Was there any shift or change of mind with regards to this? Or talagang wala naman talagang solid north and south even before? Hindi, merong solid Mindanao, sigurado ako dun. Yung nanalo ng sobrang lakas ang mga kandidato ng DDS because of the solid Mindanao, eh. So Hmm, whatever they say basta kahit ano sabihin ni Sara Duterte, susundin nila, and hindi lang yun, may personal ano din ako diyan, may personal knowledge din ako diyan. May mga kaibigan kaming Muslim na
sinasabi na 'pag meron silang mga group leaders dun na 'pag sinabi na eto yung iboboto, yun yung iboboto nila, no questions asked, Parang ganon sila. Siguro, okey. Hindi, gano'n naman talaga ang INC yung block voting, eh, totoo naman may block voting naman talaga sa INC, eh. Yung isang ex ko binigay niya, INC kasi yun, eh. So hmm, binigyan niya ako ng kopya ng ano, nung taripa, ano yun, yung parang copy nila ng kung sino iboboto. It's worse, it's that worse pagdating dun. grabe. Kasi dapat dapat kasi fundamental na go ahead. I'm sorry, and then also, parang meron din silang, nakita na, parang open-ended question na, ano yung nakikita nila na isang issue sa government. Ang sabi nila dito that respondent also says that ang government is mahina daw sa awareness ng government services. Nung dumating daw si Attorney Claire, kasi isa yun sa naging question, Hmm, naging tulong ba ito to suffice yung kakulangan ng awareness? Ang sabi sa survey is, hindi daw, ang lumalagay, pag daw nakikita nila si Yusek Claire, parang it's always Duterte, anti-Duterte, anti-government. yeah. There's no push on the government assistance program. Or kahit na sabi nila kahit daw yung guarantee letter nade-demonize, pero kung makikita natin, hindi naman lahat is kino-corrupt yun, eh. Talagang meron talagang lehitimong natutulong, but just because hindi siya na open up in public, mas parang nakikita ngayon na ang government is just merely being anti-Duterte. What your reaction po diyan? I agree with that. Kasi ang problema kasi ng PCO ngayon, yung Presidential Communication, masyado silang yung messenger nila for the attacks or defense at saka yung sa, para ipakita na maganda yung ginagawa ng gobyerno ay isang tao lang at hiwalay. Si Attorney Claire kasi I think naman na debunker ng mga DDS si Attorney Claire. I think kung ang ang trabaho natin is to defend the government against the DDS troll attacks. I think she's doing a great job. Pero, parang ganito kasi yun, eh, 'pag ako ng puri ng mga tao, hindi nila ako papakinggan. Pero 'pag nag-debunk ako, papakinggan nila ako. So, merong hinahanap agad yung mga tao sa'yo kapag nakita ka nila. Ang problema kasi, you cannot, ah, you parang ganito kasi 'di ba 'pag tumae ka Hmm, tapos hindi mo puwedeng kailangan yung gagamitin mong kamay, hindi yung ginamit mo pang-tae, 'di ba? Parang gano'n, eh. ayoko i-imagine. Yung sa optics nila, they failed sa optics and messaging. Correct. Unlike nung panahon ni Romualdez, iisa yung direksyon nila, anti-DDS. Wawasakin talaga nila yung Duterte legacy. Although hindi yun maganda, the sense na in the long run, ang wawagi diyan yung mga matitirang, political party kasi wasak yung Duterte legacy and for to some extent na maraming na-convince yung mga tao na hindi okey ang Duterte, na the fact na from 60% naging 30% na lang si Sara Duterte at saka 'pag tinabi mo siya kay Vico, sa Tangery survey din 'to, Mhm. nagte-38% siya, statistical tie na lang sila ni, Yun Duterte nun bukod sa mga congressman and of course, yung mga ibang vloggers na anti-Duterte na rin simula pa lang. So may direksyon, yung ngayon kasi wala. walang totoo. Yung sinusubo nilang, sa yung kamay na ginagamit nila pambato at panglinis ng tae ng mga Duterte, yun din yung ginagamit nila pangsubo sa mga achievements ng pangulo sa kaya hindi siya gano'n ka-effective for me pagdating sa positive messaging. Boss Nico, I think yung sinasabi mo about just sa positive messaging, I think ano, eh, I get your point kasi yan din yung nagiging punto ng karamihan even last year nung, pumalya sila doon sa overpromising nila na may makukulong. Kasi yun Mm, talaga naibato na naman ng DDS pabalik sa kanila, eh. And I think another question I want to ask you, hmm, si Pangulo ang nag-start ng investigation at kaya nga na 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 naging infamous yung speech na mahiya naman kayo, eh, last year. yes. Why is it even if siya nagsimula, dun pa rin yung public dissatisfaction? All eyes on him, eh, siya yung nangako na may makukulong, siya yung nagsimula, dapat siya rin yung tatapos. Ang nangyari kasi, ah, yung banat niya, ah
Sa tingin ko yung follow through yung naging problema ng pangulo, eh. Yes, may Correct. pakukulong tayo pero, Mhm. ah, that is not an easy task. And what do you think if I'm sorry, what do you think po, another playbook pag-usapan natin, what if the next playbook na puwedeng gawin ng mga Marcoses, eto ano lang naman, in wildest dream, pabalikin nila si Leni to fight off VP Sara. Do you think that would be a viable option? That depends, mga Tulfo ba tutulong sa kanya? Kasi Mhm, from what I understand, dapat na gino-groom niya ngayon ay si Raffy Tulfo, hindi si Leni Robredo. Mas mhm, malapit sa kanya ang mga Tulfo, eh. Like for example, si Senator Erwin Tulfo, 'di ba, naging DSWD head niya yan. Si Raffy Tulfo, mas malapit yung style nila kay Raffy Tulfo, yung makamasa, eh. Tingin ko, it won't work pagka binasbasan niya si Leni. Actually ba, makasira pa, eh, 'pag binasbasan niya si Leni ta's wala siyang napakulong. Kasi yeah, ang kakampings sa nakikita ko, they are, intelligent individuals who are, no bullshit, eh. Kasi most of them, mhm, ano sila, eh, trabaho, tapos minsan lang sila nagso-social media, hindi sila babad sa social media. So, they don't really know the drama. What they want is efficiency. Pinakinggan ka namin, dapat meron ng resulta. So far, wala correct. talagang resulta, eh. Meron tayong Mahi resulta, maliit lang. I mean, si Bong Revilla yan, sa pond of big fishes, small fish yan. Kumbaga the usual suspects yan. Naging ano nga yan, eh, boss, naging issue yan nung one time umakyat ako sa isang, sabihin na nating hard-hitting loyalist. Sabi ko, dapat talaga nakukuha ang big fish. Pero kung tatanungin, sabi ko, si Joel Villanueva because of Yeah, of his, course. religious, ties. Pero kung si Bong or si Jinggoy, wala naman kasi naano na yan dati, 'di ba, napakulong na. And, I think another, thing na sa gano'n nga nun, bakit nakabalik pa rin sila, especially si Junggoy napag-alaman ko pangatlong beses na pala niya na nakasuhan ng graft and, corruption act. Kasi nung bumaba yung kanyang tatay, hindi yun yung unang, beses na nasampahan siya ng kaso. Ta's yung sa PDAF, tapos ngayon. Mm. 3 Gusto beses mong na, malaman yung pero dahilan? naboboto pa rin. Gusto mong malaman dahilan? Simple lang, ready ka na ba? Sige. Bobo Pilipino. Oo nga, yun lang yung rason dun, tanga mga Pilipino sa pagboto. Masyado silang kinakain ng personality politics, hindi sila tumitingin doon sa merito nung kandidato. Kumbaga Pakialam ko ba, eh, Estrada yan, yung tatay ko nung araw binoto yan, eh, naalala ko. Tanggal yan because, tinanggal yan talaga ni Gloria Arroyo dahil gusto lang ni Gloria Arroyo na maging malakas. Eh, yung anak niya baka ano lang yan, baka political, when in fact, it's a recurring theme. Are you crazy? Hindi pa ba sapat sa'yo na pare-parehas yung kaso niya, na puro gano'n? So, ibig sabihin hindi na yung kandidato yung may problema, ang may problema na yung bumoboto. So, ang conclusion lang natin, logically speaking, is that the voter base is stupid, mga bobo talaga. Like ang kabobohan ng Pilipino. Yung confidential funds, sinabi na Mhm, sa inyo na ginamit sa mali, pinapakita na ginamit sa mali, eh, it's a recurring theme. Sa Davao din pinakita rin na ganyan din yung ginagawa. Still, boboto pa rin nila, bakit? Idol nila si Duterte, idol nila yung tatay, dapat yung anak naman yung pumalit. Yung anak at saka tatay magkaiba yon, parang ngayon, yung Marcos Senior correct. tsaka Marcos Junior magkaiba din. Wala kang assurance na babalik yung dating Duterte, gano'n din dito. Pero boboto pa rin nila, bakit? Kasi yung pangalan. Masyado tayong kinain ng personality politics. To answer your question, it's the voters who's the fault is dito sa mga ganitong klaseng galawan kasi ang bobobo, ang hirap kasi na 'wag tawaging bobo kung bobo talaga. Mhm. Ano, bakit mo boboto 'tong kandidato na 'to? Hindi kasi sabi nung ganito. Dude, kailangan natin ng merits, ano, yun yung dapat nating kunin, hindi dahil kilala si ganito. Yun Hindi yung pa rin sagot ko, kumbaga hindi pa rin natututo. hindi Short, pa hindi rin pa rin natututo, natututo mga ang tao. bobo pa rin. Going for dito pinag-uusapan na natin 'tong, performance ng gobyerno, napag-usapan na natin kay UC Clear din. Another topic I want to touch base on, EDSA people power. Do you think there is a appetite for the masses? I'm not talking about the political figures or people na tulad natin, vloggers na into politics. I think I'm touching base on the independent non-political bias masses, do you think na there is a appetite or intensity to go for a Wala, third round? Wala. palagay ko pagod na yung tao.
na mag sa tingin ko, aantayin ng mga tao na may makulong na malaking big fish. Halimbawa, Mhm. it's either kasi ano yan, parang halimbawa si Marcos, si Joel, that's already a win. Panalo na yun, check na. Nasama si Jinggoy, another win na check na naman. Ah, napakulong si Cheese, o di check na naman. O si Romualdez nakasuhan, okay, di check na naman. Si Zaldico napauwi, check na naman. So, I guess it's a waiting game. Pero I don't believe that you can mobilize now, yung kagaya nung nangyari nung September. I don't believe na darating tayo dun sa point na yun ngayon, Kasi people are tired. Remember, ang problema ngayon, number one and number two and number three, it's not really yung corruption, I believe, is number four, and number five is education. Pero yung one, two, three, inflation, trabaho, tsaka presyo ng bilihin. These are all the gut issues na problema ng tao. Hindi Correct. tingin ko mas uunahin ng tao yung problema nila sa work at saka pagkakakitaan kaysa asikasuhin pa 'tong mga corrupt na 'to. Corruption is already inherent dito sa ating bansa. Some people already accepted the fact na meron talagang corruption dito at hindi natin masusugpo ito ng gano'n ng isang araw lang. So people are it's a waiting game kay Presidente Marcos. I can support him as long as he's doing his part. Ginagawa nila na may kinakasuhan sila, pinapagulong nila yung hustisya, and nag-e-effort sila, yun lang yung gusto ko. And sana pagdating ng 2020, near the end of 2026, may mga pakulong na. Kasi pagdating ng 2027, wala na, lame duck na siya niyan. Wala nang makikinig sa Mm. kanya. Wala Ata na wala na. yung mga wala na yan. So, And, by Sir Nico, sige, go ahead. ah, I'm sorry to cut you off. Dahil nag-reach na tayo sa ating cut-off, 1 Okay, oo nga. hour kasi 'yan ang ipinangako ko sa'yo. Opo, sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong sa podcast ko, meron tayong parang pre-briefing. Kumbaga may 30 or 20 minutes po na earlier na kaya matagal ko na po siya iniistorbo sa kanyang busy schedule. Dahil nandito na po tayo sa last part ng ating podcast, dito po sa last part na 'to, we will ask you your reaction about dito sa issue na 'to, and then that would be like your parang, last words for the group. And also sa mga tao po na nandito, maraming salamat po sa walang sawang support, and again, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube, Mm, Facebook, Twitter, Spotify. And, I think my question to you po, it's about voter turnout. Based okey. po sa isang social, survey, malabas po noong 2022 election, meron pong voter turnout of an average of 50% sa mga distrito at rehiyon na Mm. merong dynasty or lone district or unopposed yung posisyon. Versus sa wala daw pong dynasty, there's an average of 80+% of voter turnout. What do you think is the sense of like politics? Meron bang changes? And would this voter turnout is another tool for any political party going to 2028 to be used as one of their main parang key factors on what Yes, they yes. gonna do? Okay. Okay, so magandang nabanggit mo 'yan kasi din ako ng data. Anuhin muna natin, balikan natin yung unang-unang sinabi ko. I said, 'di ba, one problem of this country is political dynasties. Kasi Sige, sige. Unless i-share mo siya, hindi ko siya maririnig on my end. Correct. Napag-uusapan. 'Yun. Magandang ender 'yan sa ating podcast. Boss, thank you at sana magkaroon tayo ng yeah, pero sana magkaroon tayo ng part 2 kasi ang ganda sa totoo lang po, mga hindi po nakakaalam, siguro 17 ata, 15 yung wala pang oo, pero marami. Yun nga, kaya nga sabi ko sana mapagbigyan mo ako part 2. Yan, aantayin ko ulit 'yan. Masarap-sarap ang pag-uusapan natin. Pero guys, yeah, pero, ang problema nga ano, yung mga DTS na kakilala ko before, nahihirapan ako kumonek sa kanila. 'Yun ang issue ko. Actually, gusto ko kausapin si Melo pero hindi ko ne parang hindi ko alam pa yung pinaka the best way. Ano, meron na ako kinausap na iba pero nalalabuan pa yung ano, kailan kami makakapag-usap, gano'n. Pero kung makausap mo, okey din. Sige, ayun. So, sa pagtatapos ng ating podcast, guys, maraming salamat sa support. Sorry, kaya ako merong ganitong pen habang nagsasalita si boss, sinusulat ko po 'yan sa aking iPad para hindi ko makalimutan. Ayan, so ano bang, takeaway natin dito? It's simple. The voter atmosphere is changing rapidly.
because of the number of people, the number of kids na naging 18 years old last year, magiging 18 years old this year, at magiging 18 years old for next year. What we're trying to say here is that dapat ang focus natin, it's not about just the social issue natin or political issue. Dapat mag-focus tayo saan? Ano yung paparating? Different opinions about politics, which is social media together with the Gen Zs, kaya nagtitrigger sa kanila to have a different political view. Ngayon, natunghayan natin, what we can do is to provide them information, not because of fanaticism, not because maganda yung TikTok followers nila, 'di ba? Or kilala sila ah, sa showbiz, 'di ba dapat magkaroon tayo, sabi nga ni boss, ng merito. Pagtingin. Kasi alam mo, example ko dito is that kung napakahirap pumasok at mag-apply sa colleges or university, hirap maghanap na kasi ang taas ng standard. Sana same standard, same qualification ang hinahanap natin pag bumoto tayo. Opportunity, future ng bansa natin. And for that note, maraming maraming salamat po, Boss Nico. Thank you po. At sa lahat, God first. Ingat po kayong lahat. Thank you po.